Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Ian Perez from Big Singles Ministry at kasama ko po ngayon ang ating speaker na si Pastor Paul De Vera. Pastor Paul, kamusta po kayo? Okay naman tayo, Ian. Pastor Paul, maraming salamat sa inyong mensahe tungkol sa ikasyam na utos na napapanahon ngayon, thou shall not lie. Kaya umpisa na natin ang katanungan. May mga tao na hindi nila alam na nakakadami siyang lies sa relationship. Paano natin masasabi sa kanila unting-unting sinisira ng lies ang relationships? Well, iba't iba po ang uri ng kasinungalingan at na-discuss po natin yan sa mensahe kanina. Meron mga pagkakataon, yung mga lies na akala natin wala namang magiging epekto. Nagpalusot o di kaya naman sinabi ho nating parating na tayo pero paalis pa lang tayo. O yung mga bagay na pinagtakpan natin yung isang concern, hindi ba? Sa palagay natin wala itong sinisira dahil light lang yung lie. Pero ito po ang ginagawa ng kaaway para mas mapahamak yung mga relasyon na tinatry nating i-win for Jesus. Bakit? Kasi sa mga kaunti-unting mga kasinungalingan na ito, bagamat hindi siya impactful, nakikita po ninyo na posible pala, okay pala, makakalusot pala ako dito. So what it does, it allows for you to keep on lying. And yung lies po, hindi mananatiling maliit yan. Lalaki ng lalaki yan sa capacity mo na paniniwala mo, naniniwala sila sa akin, mas lalala yung ating pagsisinungaling. Kaya ingatan po natin dahil pwedeng makasira talaga ng relasyon, koneksyon, at atin pong pakikitungo sa iba yung ating pagkapit sa kasinungalingan. Salamat for that, Pastor Paul. At para naman sa pangalawang katanungan, paano mo malalaman kung nabubuhay ka na sa fake version ng sarili mo? Or kung naapektuhan na ng kasinungalingan ang identity mo? Siguro pwede nating sabihin na pinakamalaking epekto niyan kapag naniniwala ka na dun sa peke o ini-embrace mo na yung mga kalokohan na pinanghahawakan mo. And for those people who are thinking that way, at sa inyo po na meron kayong inilalabas na pekeng bersyon ng inyong mga sarili, you can only do so much. Kasi sanabi po sa atin na ang katotohanan ay lalabas palagi. Hindi mo pwedeng itago ang katotohanan. Kaya kung paalala po natin sa ating mga kapatid, imbis na tayo'y magtago dun sa pekeng identity o dun sa maling identity na finifeed sa atin ng kalaban, i-embrace natin yung true identity that we have in the Lord. Kasi yun po ang tunay na magpapalaya sa ating lahat. Magandang reminder yun, Pastor Paul, ang katotohanan ay lalabas palagi. Okay. At para naman sa huling katanungan, ano yung usual na pressure na nagtutulak sa tao para magsinungaling? At paano ito maiiwasan? Maraming dahilan bakit nagsisinungaling ang isang tao. Iba-iba, sa iba't ibang sitwasyon, iba-iba rin yung pinanggagalingan nun. Pero yung bottom line, I think, base dun sa mensaheng ginawa natin, nagsisinungaling tayo dahil alam nating kapag lumabas ang katotohanan, maapektuhan yung ating sarili. And in a way, lying is a form of selfishness. You put yourself at the prime spot, yung protektadong area, para hindi ka mapahamak. Siguro ang pag-iwas dito magagawa natin sa bawat bagay na iniisip, sinasabi at ginagawa natin sa kapwa natin. Lagi muna nating tatanungin, Panginoon, ano ang tamang gawin? Ano po ang gabay ninyo sa akin para sa bagay na ito? Para hindi na tayo mape-pressure or matatakot sa katotohanan at magsisinungaling to hide from that, Hingin natin yung gabay ng Panginoon dahil kung kasama natin siya, wala tayong dapat ikatakot. Maraming salamat sa pagsagot ng ating katanungan, Pastor Paul. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless.